What's up mga Peking IT? Sa video na to, ipagpapatuloy natin yung discussion natin sa conditional statement sa Visual Basic. Okay, ngayon nagbukas ako ng Visual Basic. Pipiliin lang natin yung standard. Okay, then open. Meron tayo ditong nagawang form 1. Ngayon mag-add pa tayo ng isang form. Ang i-add natin ay login form. Paano nga ba tayo makakapag-add ng login form? Punta tayo dito sa project, add form, then lalabas to. Hanapin nyo dyan yung login dialog. Okay, ito. Login dialog, then open. Kung mapapansin nyo, meron nang nakadesign na login form. Okay? Pero dito sa ating project Windows, dalawa na yung form natin. Isang form 1 saka form login. Pag pinag-run natin yan, yung form 1 pa rin ang mauna. Pero ang gusto natin dyan ay unahin yung login kapag pinag-run siya. Una, pupunta dito sa project, then project 1 properties. Unahin natin yung dito sa startup object, click natin yung form login, FRM login, then okay, para pag pinag-run natin dito kagad sa login form ang execute nung Visual Basic natin. Okay, kiklik ko lang tong si okay kasi upon adding new form meron kagad siyang code dito. May naka-code. Buburahin muna natin lahat yan. Okay. Tapos, i-identify natin kung anong pangalan nito. Itong text box na to, pangalan niya ay, dito sa name niya, txt username. Tapos dito sa password, pangalan niya naman ay txt password. Ayan. Ngayon, magko-code na tayo. Parang sa mga usual lang din na login form, kapag kayong tama yung username at saka password natin dito, ipoproceed niya dito sa form 1. Dito natin na-explain kung paano yung nested if. Okay? Lagay natin dyan muna, if txt username dot text, okay, is equal to ganyan. Ibig sabihin pag wala siyang laman, then yung statement natin, kakaroon tayo ng message box. Kakaroon tayo dyan ng message box na nagsasabi na dapat i-fill out niya muna yung username. Hindi niya pwedeng i-blanko. Okay? If message, lagyan natin dyan, please fill out username. Yan. Then lagyan natin yung BV critical plus BV okay only. Yan. BV. Then yung pinaka title nung one natin, unable or lagay na lang natin na error. Yan na lang para mas mabilis. Then lagyan natin ng and if. Okay, try natin. So dito isa pa lang yung statement natin or yung condition natin.
Pagka in-okay natin to, ayan, sabi niya, humihingi siya ng laman. Please fill out username. Okay? So, dito, nai-apply natin yung if then. Ito yung level 1 ng ating conditional statement. Then, maglalagay tayo dito ng isa pa. Else if, yan. Else if copy natin yan. Okay, lagyan natin dyan incorrect username or password. Okay, pinagalan natin yan. In-apply naman natin dito yung level 2, yung if else. Okay, halimbawa hindi ko nilagyan yan, in-okay ko kagad, pupunta siya dito sa condition na to. Sabi dyan, fill out muna natin username. Pero kapag may laman naman siya, halimbawa lagyan natin laman, tapos in-okay natin siya, papasok naman siya sa dito sa else, incorrect username saka password. So dito sa code natin na to, sa line natin na code, nagawa na natin yung level 1, which is yung if then, saka yung level 2 if else. Ngayon i-apply naman natin yung level 3, which is yung if else if. Nalagdagan naman natin siya, else if. Yan. Copy lang natin to. Yan, else if. Ayan. Else if. Palitan naman natin siya ng password. Txt password. Please fill out password. Yan. Try natin. Please fill out password. Ngayon, maglalagay tayo dito ng, ibablanko muna natin ito, username. Please fill out username. Okay. Lagyan natin naman yung username. Halimbawa, admin. Okay. Pero dito naman, pag halimbawa ibablanko ko yung password, pag in-okay ko siya, please fill out password naman. Bakit? Kasi nga, pumasok dito sa condition na to. Wala tayong nilagay kay txt password. So, bali yan na yung level 3 natin sa conditional statement natin. Ngayon, ipapasok naman natin yung nested if dyan. Paano? Ang nested if sa loob ng if, parang ganun, medyo mas komplikado. Ilagay na natin siya, i-else natin siya dito. Sabi dyan, yung mga condition natin, kapag blanco, maglalabas siya ng message box. Pero kapag tama na, nilagyan natin to, na-satisfy yung condition natin, maglalagay tayo dito ng isa pang if. Yan. Dito na papasok yung tama, pagkatama na yung condition niya. If txt username dot text is equal to admin and txt username dot text is equal to admin din. Halimbawa admin. Okay, admin
Then, yan na yung condition natin. Gusto natin mangyari kapag tinype niya yung tama, admin saka admin, may lalabas dyan na message box. Lagyan natin ang message box. Correct. Kanina incorrect, ngayon correct naman. Correct username. Tapos palitan natin ito ng welcome. Okay. Then me.hide unload me. Ito yung condition natin or yung statement natin kapag admin yung nilagay niya dito. Tapos me.hide, palabasin natin yung form1.show. Tapos else natin to. Yung else natin kapag hindi tama yung sagot niya, yung username saka password niya. Tapos maglalagay pa tayo dito ng and if. Ayan. Medyo nakakalito na. Pero pag nasundan nyo to, mas maintindihan nyo yung nested if. Ibig sabihin dito, if, else, else. Sa else natin, meron pa siyang isang condition. Yan. At kung mapapansin nyo, kung ilan yung if nyo dito, ganoon din yung bilang ng end if nyo. I-try na natin. Tapos pala, itong password natin, para maging mukhang login talaga, hindi nakikita yung password natin. Punta tayo dito sa password character. Ayan. Sa password character natin, itatype nyo dyan yung asterisk. Para lahat ng itatype natin dyan, asterisk lang ang magpapakita. Regardless kung anong letters man yan. Pero dito, since admin din yung sinet natin na password, okay, mali pala tayo dito. Password dapat to. txt password. Yan, txt password. Yan, ito try na natin base sa ating code. Kapag wala, pag in-okay natin yan, please fill out username. Dito siya papasok sa unang condition natin. Pag in-okay natin, lagyan natin siya ng admin, pero blanco yung password. Pag in-okay natin, dito naman papasok sa else if natin. Please fill out password. Okay. Ngayon, mamaliin ko muna yung sagot or yung password natin. Type ako na kung ano dyan. Then, pagka in-okay ko siya, incorrect username or password. Saan pumasok to? Dito sa else sa pinakababa. Pero kapag tinama na natin yan, ginawa ko rin admin yung password, dapat papasok siya dito sa dito sa condition natin ng if na ikalawa. Correct username or password. Hindi pala natin napalitan tong icon para kaya nagmukhang mali. Pero pag in-okay natin yan, pumasok na siya dito sa ating form 1. Palitan ko ulit yung logo lang or yung icon nung error message natin. Imbis na BB critical, gawin natin BB information. Ito. Ulit admin saka admin. Wait lang, mali tayo yung pinalitan. Dapat dito siya. Ito yung BB critical kasi nga incorrect eh. Incorrect, BB critical. Tapos yung pagka-correct naman siya, BB information. Admin
Ayan. Pinalitan ko lang ito, yung icon niya, para mas intindihan ng user na mali siya. Kasi dito pa lang sa icon, ma-determine mo na kung tama o mali siya. So, pag in-okay natin yan, dito siya papasok sa ating Form 1. Kung may mga tanong kayo at comment, pakilagay na lang sa ating comment section.